Napabalikwas ako ng bangon nang may narinig akong nabasag na bagay sa labas ng kwarto ko. Di ko mapigilang kabahan nang narinig ko ang pagsigaw ni Daddy. Huwag muna ngayon, Felicia. Kalilibing lang ni Sarah. Sigaw ni Daddy. Simula nang tumira ako rito, palagi ko silang naririnig na nag-aaway ni Tita Felicia. Hindi ko rin nakakasundo ang tatlo kong kapatid kasi anak daw ko sa labas. Halos araw-araw na lang akong pinagsasabihan ng kung ano-ano. Wala rin akong balak patulan sila kasi totoo naman. Anak ako sa labas si Daddy. Bunga ako ng pagkakamali. At ako ang dahilan kaya muntik na maghiwalay si Daddy at ang asawa niyang si Tita Felicia. Humiga ako sa kama habang niyayakap ang larawan ni Mommy. Di pa rin ako makapaniwalang wala na siya. Ang bilis-bilis ng oras. Kanina lang naman siya inilibing at ngayon nasa bahay ako ni Daddy. Kinupkup niya ako kasi wala ako ibang matutuluyan. Naungupahan lang kasi kami ni Mommy at si Daddy naman ay may sarili ng pamilya. Nahihirapan akong bayaran ng upa at ang mga bills namin sa kuryente at tubig kasi lahat ng sahod ko napupunta sa gamot ni Mommy. Napatayin ako sa pinto nang may narinig akong pagkatok. Maingat kong nilagay sa bedside table ang larawan ni Mommy bago binuksan ang pinto. Napaatras agad ako na nakita ko si Felicity. Nakabasangot ang mukha niya at nakakrus sa mga braso. Siya ang panganay na anak ni Daddy sa asawa niya. Mas matanda siya ng 2 taon sa akin. Ate Feli, may kailangan po ba kayo? Kaswal na tanong ko nang pumasok siya sa kwarto ko. Leave the house. Ang kapal-kapal na mukha mong tumiri dito pagkatapos sirain ng mommy mong pamilya namin. Galit na sigaw niya at kinuha ibang mga gamit ko sa loob ng closet. Lumayas ka sa bahay na to. Hindi ako pwedeng umalis dito. Wala na ako ibang mapupuntahan, Ate Feli. Saad ko at pinulot ang mga gamit ko sa sahig. Wala akong pakialam, Sabrina. Ikaw ang dahilan kaya palagi na lang nag-aaway sa na Daddy at Mommy. Kasalanan mo kung bakit nasisira ang pamilyang to. Panunumbat niya. Napansin ko ang pagpasok ng kambal na kapatid ni Ate Feli na sina Felipe at Felix sa loob ng kwarto ko. Napadaing ako nang biglang sipain ni Felix ang mukha ko. Gusto kong lumaban ngunit nakita ko pumasok ang kanilang ina. Anong nangyayari dito? Tanong ni Tita Felicia at tumingin sa akin. Lumapit ang kambal na anak niya sa kanya. Simula ngayong araw, wag ninyang aawayin ng Ate Sabrina ninyo. Napatayo ako agad nang narinig ko ang sinabi ni Tita Felicia. Hindi ako makapaniwalang sa kanyang bibig manggagaling ang salitang yon. Mommy, why? Anak siya ng kabit ni Daddy. Bakit pa kasi kinupkup pa siya ni Daddy? Hindi natin obligasyon kung wala siyang matitiran o mamatay siya sa gutom? Pagtataray ni Ate Feli. Kailangan natin siya, Feli. Siya ang magiging susi para maisalba natin ang kumpanya. Nakangiting saan ni Tita Felicia kaya hindi ko mapigilang mapatitig sa kanya. Naagaw ni Daddy ang atensyon ko na nakita ko rin siyang pumasok sa kwarto ko. Hindi mapigilang makaramdam ng inggit nang yakapin niya ang mga anak niya. Ni hindi ko man lang naranasan yakapin ako ni Daddy kahit isang beses. Napansin ko ang pagbaba ng tingin ni Daddy sa mga gamit kong nakakalat sa sahig. Anong ginagawa niyo rito sa kwarto ni Sabrina? Tanong ni Daddy at tumingin sa akin. Tinutulungan lang namin siya sa pag-aayos ng mga gamit niya, Dad, sagot ni Ate Feli. Hindi kasi marunong magtupi ng damit si Ate Sabrina kaya tinutulungan siya ni Ate Feli. Singit ni Felipe. Totoo ba ang mga sinasabi nila, Sabrina? Tanong ni Daddy. Napasinghap ako nang napansin ang pagtitig ng mga kapatid ko sa akin. Gusto kong matawa sa mga kasinungalingan nila. Napatango na lang ako kasi ayoko rin ng gulo. Yes, Dad. Tinutulungan lang nila ako. Sagot ko at pinulot ang iba ko pang mga gamit. Mabuti naman kung ganon. Pagkatapos mo dyan, magbihis ka ng maayos kasi may papakilala kami sa'yo. Nasa tamang edad ka naman. Walang problema sa akin kung magkaroon ka ng boyfriend basta kilala ko ang lalaking makakatuluyan mo. Saad ni Daddy kaya napahinto ako sa ginagawa ko. Dad, wala akong balak magkaroon ng boyfriend sa ngayon. Maghahanap pa ako ng trabaho. Hindi mo naman kailangan magtrabaho para sa sarili mo, Sabrina. May pera naman ang pamilya natin. Ang gagawin mo lang naman, pakakasalan ng kaibigan ko. Sabi ni Daddy na siyang kinagulat ko. Ipapakasal niyo sa akin ang kaibigan ninyo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Kailangan ko ba talagang gawin yan, Dad? Huwag ka na lang kasing mag-inarte dyan, Sabrina. Hindi ka naman kagandahan eh. Pasalamat ka nga't may nagkakagusto pa sa'yo. Para sa kumpanya naman natin yan. Kapag sinunod mong sinabi ni Daddy, hindi ka na namin guguluhin. Asek ni Ate Feli. Hindi naman sa nag-iinarte ako, ate, pero kung yan ang gusto niyong gawin ko para tanggapin niyo ako, gagawin ko. Total, kaibigan naman ni Daddy yon.
Ngumiti ako at pinigilang ipakita sa kanila na excited akong makilala ang lalaking pakakasalan ko. Huwag kang mag-alala, Iha. Binata naman ng kaibigan ko. Hirit ni Daddy kaya naging kampante ako na nasa tamang tao ako. Gabi na at kakatapos ko lang din mag-ayos. Kanina pa pabalik-balik ang mga kasambahay sa kwarto ko. Pinapalabas na nila ako kasi naghihintay na raw ang kaibigan ni Daddy sa baba. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin habang naglalagay ng lip gloss. Pinahiram pa ako ni Ate Feli ng damit para magmukha akong elegante. Paglabas ko ng kwarto, napanunok ako ng laway na makita ko sina Ate Feli at ang kambal sa labas. Sigurado ako, mainlove agad sa'yo ang kaibigan ni Daddy. Saad ni Ate Feli at inayos niya ang takas kong buhok. Halika na, kanina pa naghihintay ang kaibigan ni Daddy, ang soon-to-be husband mo. Hindi ko mapigilang mapangiti nang napansin ang pagiging mabait ni Ate Feli sa akin ngayon. Napatingin ako sa kamay ng kambal nang bigla nila itong inilahad sa akin. Pakiramdam ko para akong prinsesa ngayong gabi. Pababa na kami ng hagdanan at pabilis naman ang tibok ng puso ko. Kinakabahan ako, baka hindi ako magustuhan ng kaibigan ni Daddy. Pero palagi namang sinasabi ni Ate Feli na ako raw ang isa sa mga tipong babae na magugustuhan ni Edward. Ang ganda-ganda mo, Sabrina. Komplimento ni Tita Felicia nang nakita niya ako. Abot tenga ang ngiti ko pagkatapos niya akong yakapin. Pakiramdam ko, tanggap na nila ako. Handa ka na bang makilala ang kaibigan ng Daddy mo? Agad akong tumango at di pa rin inaalis ang ngiti sa labi ko. Yes, Tita. Kinakabahan nga po ako kasi baka hindi niya ako magustuhan. Huwag kang kabahan, maganda ka naman. Bagay na bagay kayong dalawa. Hirit ni Tita kaya nabawasan ng kaunti ang kabang nararamdaman ko. Gumingali nga ako sa paligid. Hinahanap ko ang lalaking sinasabi nila na ipapakilala ni Daddy sa akin. Napalingon ako sa kusina nang nahagip ng mga mata ko si Daddy. May kasama siyang 3 lalaki na kasing edad niya. Napaigtad ako nang naramdaman ko ang kamay ni Tita Felicia at Ate Felicity sa bewang ko. Let's go! Baka naiinip na si Edward, saad ni Tita Felicia. Umupo ako sa harapan ng 3 kaibigan ni Daddy. Numingali nga ako sa paligid kasi wala ako nakitang binata. Napangawi ako nang mapansin ang malagkit na pagtitig ng matandang lalaki sa akin. How's my daughter, Edward? Tanong ni Daddy at inakbayan ang matandang lalaki na nasa harapan ko. Napalanok ako ng laway at nalingon si Daddy. Ito po si Edward? Nauutal kong tanong. It's nice to finally meet you, Sabrina. Sabi ng matandang lalaki at naglahad ng kamay sa akin. Tiningnan ko lang ang kamay niya. Muling bumalik ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Umiling-iling ako. No, Dad. Hindi ako papayag na ikasal sa kaibigan ninyo. Asik ko at tumayo para umalis sana, ngunit hinawakan ni na Tita Felicia at Ate Felicity ang braso ko. Huwag mo kaming ipapahiya sa harap ng kaibigan ng Daddy mo. Sabrina, malilintikan ka talaga sa akin. Bulyaw ni Tita Felicia. If you will marry me, Sabrina, isasalba ko ang kumpanya ninyo, sabi ni Edward. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang ganda-ganda ng anak mo, Antonio. Hindi ko akalaing magugustuhan ko siya agad kahit ngayon ko lang siya nakita. Daddy, please lang, wag naman ganito. Wala na bang ibang paraan para maisalba ang kumpanya? Kala ko ba binatang pakakasalan ko? Bakit ganito, Dad? Ayoko ikasal sa lalaking to, parang awa nyo na. Sabrina, ito lang ang paraan para maisalba ang kumpanya. Huwag kang mag-alala. Mabait naman si Edward. Binata pa at never siyang kinasal. Saad ni Daddy. Hindi siya makatingin sa akin. Dad, ayoko. Bumagsak ang mga luha ko pero parang wala lang yon sa kanya. Your engagement will be on Saturday evening. You will marry him, Sabrina. That's an order from me. Kung ayaw mo itakwil kita bilang anak, pakasalan mo si Edward. Kinulong nila ako sa kwarto ko. Bantay sarado ako ng mga kasambahay at tauhan ni Daddy. Iyak lang ako ng iyak buong araw. Palagi ako nagmamakaawa kay Daddy na huwag niyang ituloy ang engagement namin ni Edward pero parang bingi si Daddy. Sinabi niya sa akin na hindi na pwedeng umurong kasi nakapagbayad na raw si Edward. Ayokong makasal sa matandang lalaki na yon. Magiging caregiver niya lang ako eh. Mas matanda pa ngayon kaysa kay Daddy. Napalingon ako sa pinto nang bumukas ito at pumasok si Ate Felicity. May bitbit siyang gown na kulay asul. Ito sigurong susuotin ko mamaya. Nag-iwas ako ng tingin nang ilagay niya sa ibabaw ng kama ang gown. Anong tinutunga-tunganga mo pa dyan? Magbihis ka na kung ayaw mong magalit na naman si Mommy at Daddy sa'yo.
Singhal ni Ate Feli at tiningnan ang sarili niya sa salamin. Ayoko. Hindi ako lalabas sa kwartong to. Saad ko at inilayo sa akin ang gown. Tama ng pag-iinarte, Sabrina. Papakasalan mo lang naman si Edward pagkatapos ng kasal pwede mo na siyang iwan. She rolled her eyes at hinarap ako. Kung hindi mo papakasalan si Edward, gusto mo ba mamulubi tayong lahat? Alam mong nakapagbayad na si Edward kay Daddy, Sabrina. Bakit ako pa? Bakit di na lang ikaw, Ate Feli? Katatapos lang ng libing ni Mommy, tas ganito agad ay papagawa niyo sa akin? Buong buhay ko, hindi ako nangarap makapag-asawa ng matandang binata. Di ko na mapigilang pagtaasan ng boses ang kapatid ko. Kasi anak ka sa labas si Daddy. Kahit kailan hindi ka namin tatanggapin bilang kapatid. Hindi ka nararapat sa pamilyang to. Kailangan mong pagbayaran ang kasalanan ng malandi mong ina. Sinira niya ang pamilya namin kaya ikaw ang magiging kabayaran ng kasalanan niya. Sigaw ni Ate Feli. Tinapon niya sa akin ang gown. You will never be part of our family. Anak ka sa labas, Sabrina, kahit pareho pa tayo ng ama, hindi kita tatanggaping kapatid. Sinubsob ko ang mukha ko sa unan pagkalabas ni Ate Feli sa kwarto ko. Nag-uunahan na naman ang mga luha ko. Pinunasan ko ang mukha ko at pinulot ko ang gown. Hindi ako magpapakasal sa lalaking yon. Kahit patayin nila ako. Malapit na magsimula ang engagement namin ni Edward. Kailangan kong makatakas. Hindi ako magpapatali sa matandang yon. Tumingin ako sa wall clock at chinek kung nilakban ni Ate Feli ang pintuan. Sumilip ako sa labas ng kwarto ko. Agad akong lumabas ng kwarto nang napansing walang nagbabantay sa akin. Pumunta ako sa silid ng mga kasambahay namin. Naghanap ako ng uniforme na pwedeng masuot ko. Ito lamang naisip kong paraan upang di nila mahalata ang pag-alis ko. Pagkatapos kong magbihis, tiningnan ko sa malaking salamin ang itsura ko. Siguro naman di nila ako makikilala. Sa dami ba namang tao sa mansyon? Kumuha ko ng garbage bag at doon sinilid ang mahahalagang mga gamit ko. Nagtago ko sa malaking puno nang malapit na ako sa gate. Tinakpan ko agad ang mukha ko nang nakita ako ng tauhan ni Daddy. Agad kong kinuha ang basura malapit sa akin at nagkunwaring inaayos ko ito. Kinuha ko rin ang 2 garbage bags na naglalaman ng mga gamit ko. Di rin nagtagal na wala ang tauhan ni Daddy. Sinamantala ko ang pagkakataong yon na makalabas ng gate, bit-bit ang 2 garbage bags nang biglang tsinek ng security guard ang papasok na sasakyan. Kumaripas agad ako ng takbo pagkalabas ko ng gate. Hinubad ko rin ang uniformeng suot ko. Inayos at nilipat ko sa malaking bag na nabili ko sa tindahan ng aking mga gamit. Tanging nasa isip ko lang ngayon makatakas. Bahala na ako saan ako pupulutin bukas. Kailangan kong makalayo. Dahil wala ako sa mansyon, panigurado ko hindi nila itutuloy ang kasal. Iha, ngayong gabi lang ba ang babayaran mo? Tanong ng may-ari ng Travelers Inn na nakita ko. Di ko na alam saan ako nakarating. Sumakay lang ako ng taxi at bumaba nang napagtantong malayo na ang lugar na to sa bahay ni Daddy. Opo, ngayong gabi lang. Sagot ko at inabot ang bayad. Pagkatapos ko magbayad ng good for 12 hours, giniyan ng staff sa akin ang kwarto kung saan ako matutulog ngayong gabi. Maliit lang ang kwarto pero malinis. Good for 2 persons only kasi ang mga kwarto nila dito. Lumabas muna ako nang naramdaman ko ang pangailangan ng tiyan ko. Mahigit 2 oras din akong nasa biyahe at tanghali na nang huli akong kumain. Pagbaba ko ng inn, bumungad agad sa akin ang malakas sa tugtugin na nagmumula sa loob ng bar. Kinuha ko ang cellphone kong may tumatawag. Hindi ko sinagot ang tawag niya. Binuksan ko ang sandamakmak na mensahe galing kay Daddy. From Daddy, kahit magtago ka pa, Sabrina, hindi mo matatakasan ang responsibilidad mo. Sa oras na makita kita, pasensyahan tayo dahil titiyakin kong di ka na makakalabas ng bahay hanggang maikasal ka kay Edward. Pinatay ko ang cellphone ko matapos kong basahin lahat ng mga text si Daddy. Niyakap ko ang sarili ko nang biglang dumampi sa balat ko ang malamig na hangin. Mommy? Bulong ko at pinigilan ng pagbagsak ng mga luha ko. Kalatapos na akong kumain, nagpa siya akong pumasok sa loob ng bar. Matagal-tagal na rin akong di nakatikim ng alak. Gusto kong magpakalasing at kalimutan muna ang problema ko, kahit ngayon lang. Mabilis kasi akong makakatulog kapag nakainom. Malakas na hiyawan ang sumalubong sa akin pagkapasok ko sa loob ng bar. Agad akong umorder ng alak at ininom ito. Marami nang nainom ko pero parang di pa rin ako nalalasing. Umorder ulit ako ng alak at pinagsabay-sabay itong ininom. Napapikit ako sa kakaibang lasa ng alak. Pagmulat ko ng mga mata, may katabi na akong lalaki.
Para na rin siyang pinagsakloban ng langit at lupa. Dire-diretsong pag-inom niya ng alak. Napalunok ako ng laway nang nahuli niya akong nakatingin sa kanya. "Are you clean?" Tanong niya sa akin na siyang kinagulat ko. Gumisi siya at muling uminom ng alak. Napakurap-kurap ako ng 3 beses nang bigla siyang tumayo at tumakbang papalapit sa akin. "If you're clean, be with me tonight?" Bulong niya. Tumango ako sa sinabi niya. Kung kinabukasan matatagpuan agad ako ng pamilya ko at ibabalik lang nila ako sa matandang yon, mas mabuting isuko ko na lang sa lalaking sarili ko. May itsura naman ang lalaking to. Mukhang malinis din naman siya. Di naman siguro ako magkakaroon ng sakit sa desisyon ko. Napadilat ako ng mata nang may narinig akong nabasag nang ihiga niya ako sa mesa habang hinahalikan. Pinulupot ko ang kamay ko sa batok niya at di na lang pinansin kung ano yon. Napakapit ako na mahigpit sa likod niya nang bigla niyang sirain ang blouse ko. Napadaing ako nang siilin niya ng halik ang dibdib ko habang minamasahe ang kabila. Parang bumabaon ang kuko ko sa likod niya. Ramdam ko ang panggigigil niya at para akong iniihaw na baboy sa sobrang ingay ko. Tinulak ko siya at mabilis na bumangon. Umupo ako sa kandungan niya at siniil siya ng halik. Naramdaman kong binuhat niya ako at ibinaba sa kama. Mabilis niyang tinanggal ang sinturon niya at tinubad ang suot niyang pants. Napanunok uli ako ng laway na nakitang malaking umbok sa loob ng boxer niya. Kinuha niya ang kamay ko at pinahawak to sa alaga niya. "Move your hand," utos niya at ibinaba ang boxer niya. Tuluyan ang tumambad sa akin ang alaga niya. "Blow it," he whispered huskily. Huminga muna ako ng malalim bago sinimulang dilaan ang alaga niya. Napamura ako nang bigla niyang hawakan ang buhok ko at halos isubsob niya na ang alaga niya sa akin. Para akong maduduwal nang lumagpas to sa lalamunan ko. Napaungol siya na igalaw ko ang bibig ko. Habang tumatagal, parang nasanay agad ang bibig ko sa ginagawa ko. First time kong gagawin ang bagay na to at hindi ko man lang alam kung tama ba ang ginagawa ko. Pinulot ko agad ang mga gamit ko sa sahig nung nagising ako. Kailangan ko nang umalis bago magising ang lalaking nakasama ko kagabi. Babalik pa ako sa Travelers Inn upang kunin ang mga gamit ko doon. Nandoon lahat ng mga dokumentong kakailanganin ko sa pag-apply ng trabaho. Chinek ko muna lahat ng mga gamit ko bago ako nag-check out. Nakahinga ako na maluwag kasi umabot pa ako. Kapag nahuli ako ng dating, kahit 1 oras lang, magbabayad na naman ako uli. Baka maubos ang ipon ko. Kailangan ko magtipid simula ngayong araw kasi wala pa akong trabaho. Isusumite ko pa ang mga requirements na to sa kumpanyang ina-applyan ko. Pagkatapos kong isumite ang mga requirements, inubos ko natitirang oras ko sa paghahanap ng matutuluyan. Bukas magsisimula na ako magtrabaho bilang isang janitress sa Jacobs Corporation. Di kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi kapos sa pera. Kahit bed space sa maliit na kwarto lang ayos na sa akin. Ang importante hindi ako matutulog sa daan ngayong araw. Hindi na ako babalik sa pamilya ni Daddy. Makakaya ko naman sigurong buhayin ang sarili ko kahit wala sila. Pipilitin kong maging independent kaysa manatili sa bahay na yon at piliting pakasalan ng kaibigan ni Daddy over my dead body. Hindi ako papatol sa matandang binata. Wala akong pakialam kung marami siyang pera. Hindi niya naman yan madadala sa langit kapag nawala siya sa mundo. Pinakaayaw ko sa lahat ay yung matagal magbayad ng upa at bills ng kuryente at tubig. Marami naghahanap ng matutuluyan sa panahon ngayon. Tumataas na rin ang bills. Baka naman kagaya ka ng dati kong renters, nagagalit kapag sinisingil na sila. Saad ng may-ari ng dorm na nakita ko at binigay niya sa akin ng kontrata. Pinirmahan ko agad pagkatapos kong basahin ang nilalaman nito. Bawal magpapasok ng bisita o lalaki sa loob kasi ladies only ang dorm na to. Bilin niya na ibalik ko ang kontrata. Agad kong pinasok sa loob ng kwarto ang mga gamit ko. Pagkatapos kong ayusin, lumabas muna ako para bumili ng mga gamit sa kusina at iba pang kailangan ko. Pagkakasyahin ko na lang ang pera ko. Hindi pa ako nakakasimula sa trabaho at wala pang sahod na hihintayin. Bawal ang tamad. Huwag din gagamit ng gadget sa oras ng trabaho, baka makita kayo ng boss natin. Paalala ni Ma'am Viola pagkatapos ng weekly meeting. Isaulo nyo rin kung sang floor o opisina lang kayo dapat maglilinis. Huwag kakalimutan may rotation tayo sa assigned area every week. Next week, doon ka sa opisina ni Sir Ryan maglilinis, Sabrina? Yes, Ma'am Viola, tugon ko. Magsimula na kayo sa trabaho ninyo, may asikasuhin muna ako? Paalam ni Ma'am Viola bago kami tinalikuran.
Ngayong linggo, naka-assign ako sa ground floor at second floor. Marami kami rito, kadalasan. Mga bagong hire din gaya ko. Pero may mga pamilya na sila. Di nga sila makapaniwalang 22 anyos na ako, tapos ganitong trabahong pinili ko. Bakit daw hindi ako mag-apply ng call center o mga mall? Sa totoo lang, nung nag-apply ako ng call center, hindi ako natanggap sa unang interview. Bulol ako tuwing nagsasalita ng Ingles. Di ako bihasa kaya isa yun sa dahilan na hindi ako nakapasa. Kaya mas pinili ko ang ganitong trabaho kasi malaki ang sahod sa kumpanyang to. Di gaya ng iba na pinagtrabahuhan ko dati, kulang na kulang ang sahod. Napahawak ako sa table nang bigla ako nakaramdam ng pagkahilo habang abala sa paglilinis ng opisina ng boss namin. Muntik pang mahulog ang flower vase sa ibabaw ng table. Napatakip akong bibig kasi naduduwal ako. Ilang araw na ako nagkakaganto. Nasa buko ang noon ang sumagi sa isip ko ang nangyari noong isang buwan. Agad bumilis ang pagtibok ng puso ko sa takot na baka buntis ako. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin pagkatapos kong linisanin ng banyo. Di ako pwedeng mabuntis. Kakasimula ko pa lang sa trabaho. Paano ko bubuhayin ng batang to?